sa office ko. Ngayon na, Ada. Gawin niyo ang trabaho niyo. Bakit di man lang kayo nagsasalita kanina? Nakatingin lang kayo. Akin tong desk! Huwag niyo hayaang agawin ng iba! Ada! Anong ginagawa mo rito? Mr. Bora, in-invite ako ni Miss Tugche na maging assistant niya. Hindi ko tinanggihan. Si Tuche nag-imbita sa'yo na maging assistant niya? Tama? Tama ba dinig ko? Oo, tama kayo. Yan mismo ang nangyari. Alright. Good. Well, what are you doing in my company even though I said that? I never want to see you again. Mr. Bora, gusto ko lang i-explain. Ganito kasi. Minsan, sinabi mo sa harap ng lahat, pag pinipersonal mo ang mga bagay, hindi ka nagiging objective. Kaya naman naisip ko na kung ayaw mo ako makita, hindi siguro personal ang rason. Wala namang problema. I didn't take it personally, kaya naman napagdesisyonan ko ngayon na tanggapin ang offer ni Miss Tugche. Ang komportable mo. Eh dapat nga, personal mo tong tanggapin. Alam mo ba yon? Lumapit ka. Come closer. Come. Hindi kita gusto rito. Sa company ko. Oops. Pero kasi, yun ang gusto ng partner mo. Gustong-gusto pa nga. At hindi issue sa kanya na high school graduate lang ako. Salamat sa Diyos, sabi niya talented daw ako sa pagsusulat. For my dearest boss, gagawin ko ang lahat para hindi siya mapahiya. Ang galing. Dearest boss. Ganun ba? Dearest boss mo. Tama? Wow. Una sa lahat, hindi yung undergrad ka ang problema. Yung pagsisinungaling mo sa akin ang problema. Pangalawa, alam ko kung bakit ka bumalik dito. Bakit? Anong alam mo kung bakit ako bumalik? Ano bang alam mo? Bumalik ka dito sa company. Para patunayan ng sarili mo sa akin. Mr. Bora, nagiging komportable ka ba sa ganyang pag-iisip mo? Does that give you a sense of comfort? Gumagaan siguro ang pakiramdam mo, no? Makinig ka. Ayusin mo tono mo pagkausap ako. Huwag mo ko aabusuhin. Akin tong kumpanya. Tandaan mo, huwag kang lalampas sa limitasyon mo. Understood? Evet, Mr. Bora. Bumalik ako para may patunayan. Patutunayan kung ako ang sumulat ng mga yon. Very nice. I can't wait to see it too. Anong ibig mong sabihin? Tugche, merhaba, dear. Mabuti rin ako. Salamat. Libre ka ba? Tamam. Pwede ka bang pumunta ngayon sa office ko? Ngayon na, importante to eh. Salamat, dear. Salamat. Aantayin kita. Maghihintay ako. Oh, goodbye. Oh, halika, Miss Tugche. Miss Halika. Tugche, pasok po. Anong nangyari, dear? At tinawag mo ako? Tugche, ikaw ba ang nag-hire kay Ada bilang assistant mo? Tama ba narinig ko? Oo, tama, Yvette. Ako nga. Pero kasi... sagutin mo lang ang katanungan ko, okay? Huwag na yung paligoy-ligoy pa. Ngayon, nag-resign si Ada sa kumpanyang to. Pagkatapos umamin siyang high school graduate lang siya at nagsinungaling para manatili dito. Isa pa, hindi talaga ako naniniwala na siya ang sumulat ng mga article na yon. Paano yon? Ikaw ang sumulat, diba? Ako ang sumulat? Sino pa ba? Akin ang mga yon. Ladies! Balik tayo sa topic. Tugche,
Okay. Ano na? Gusto mo pa rin bang i-hire si Ada Tuzun bilang assistant mo? Sabihin mong oo. Sabihin mong oo. Evet o hindi, Tugche? Gusto mo ba? O hindi? Evet, gusto ko. Kasi 3 subject lang naman ang kulang ni Ada sa university. 3 na lang naman yung naiwan. 3, tama? Tama yun. Minsan talaga sa buhay may mga ganitong sitwasyon. At naniniwala kong may talento naman talaga tong si Ada, gaya ng mga article na sinulat niya. Tugche, nilabag mo ang authority ko sa pag-hire kay Ada. Pero naiintindihan ko naman. Ginawa mo to dahil naniniwala kang magiging asset si Ada sa kumpanya. Kaya mo siya hinar uli. Kaya napagdesisyonan mo yon, tama ba? Evet, yun naman talaga. Sigurado ako makakatulong si Ada sa kumpanya natin. Magaling. Ako na ang bahala magbigay ng chance. Bibigyan ko kayo. Kayong dalawa. Kapag sinasabi mong chance sa aming dalawa, anong ibig sabihin? Evet, if Ada succeeds, she will remain here. Pero kung, Ada, kapag pumalpa ka talaga, makakaalis ka na. At sa pag-alis mo, mayroon kang makakasama, yung editor-in-chief mo. Ano? Kalma ka lang dyan, Beshi. So ibig sabihin, ni-risk ni Tucci ang posisyon ng editor-in-chief para ma-hire ka? Tama ba yun? Siguro baka hindi na niya masyadong naisip yun. Paano mo naman na-convince si Miss Tucci na i-hire ka? Hindi ako. Si Rusgar ang nag-convince. Ginamit ko ang Chalal card. Sinabi ko na kung hindi niya ako maibabalik sa trabaho, sasabihin ko kay Chalal ang totoo. Tinakot ko siya, effective naman. Ewan ko kung paano, pero nagawa niya. Ang galing niya pag sa sarili niya. Ibang klase ka talagang babae ka. Ano pa bang choice ko? Sinabi ni Mr. Bora na hindi akong sumulit ng mga article. Kaya naman, Beshi, magsulat ka pa rin. Yan ang dahilan kaya bumalik ka. Oo, magsusulat ako. At papatunayan ko ang akin ng mga yon. Mapipilitan si Mr. Bora na humingi ng sorry sa akin. Makikita mo. Beshi, si Mr. Bora na pinag-uusapan natin. Yung Mr. Bora na kasing pride ni Lucifer, tama? Oo, Beshi, siya nga ang pinag-uusapan natin. Siya nga mismo. Ayos. Nasaan ka ba kasi? Ada? Anong ginagawa mo dyan? Mr. Bora, may notebook kasi ako dito. Nawawala eh. Baka kasi nandito kaya hinahanap ko. Baka nalaglag. Yung notebook ko, nandun kasi ang mga notes ni Miss Tugche. Importante yon. Yung labas pa ng notebook na may notes ni Miss Tugche. Floral ang cover? Evet, tama ka nga. Ano, nakita mo ba? Ito ba yun, Ada? Grabe, yan nga yun. Saan mo nahanap? Saan mo nakita? Kung sa desk mo ikaw naghanap agad, edi sana nakita mo na yung floral notebook. Dito lang ba? Oo, dito. Imposible, wala dito kanina. Ada. Baka hindi ko lang napansin na nandyan lang pala. Normal lang naman na magkamali. Sige, aalis na ako. Kinuha ka lang tong notes ni Miss Tugche at aalis Of course, na of course, you may go. Huwag mong paghintayin ng boss mo. Huwag mo siya inisin. Okay, go. Hindi. Hindi ko siya iinisin. Sobrang bait, sobrang maunawain, at sobrang simple ng dear boss ko. May God increase your love. May God increase your love. Amen. Hindi ba kailan lang? Halos girahin mo ang kumpanya dahil ninakaw ni Miss Tugche. Yung article mo, di ba? Nagkamali lang ako. Wala namang perpekto. Wala. Nagkakamali ang tao, Mr. Bora. And these mistakes test them. Habang mas nagpapatawad sila, mas tumitibay ang kanilang samahan. Gaya nga nung sa amin ni Miss Tugche, di ba? Ang galing. Ang galing. Sige na. Umalis ka na.
Good luck sa mga pagkakamali mo. Kasama ang boss Tugje mo. Miss Tugje ang patroness mo. Come on, you go now. Come on. Go, Ada. Mali kasi yung pag-aayos mo, kaya yun. Mali na kanina pa. Sige na, sige na. Bilisan mo. Come on, bilis na. Oo na, paalis na. Nakakainis naman. Hindi ko pa rin nakuha. Huwag mo sanang paghintayin ang bagong boss mo. Sinasabi ko na nga ba, Miss Tugche? Ano nangyari? Alam mo ba na bumalik si Ada sa trabaho? Oo, bumalik na nga siya. Ay nako, bakit ka masayang-masaya at namumula ka pa dyan? Galit ka nga kay Ada, hindi ba? Kahit hindi ko siya gusto, pero... Alam mo ba ang pag-rehire kay Ada para talagang ibang atake kay Mr. Bora? Sa madaling salita, ang mga ganyang klase ng lalaki gaya ni Bora ay nati-challenge ng mga babaeng tulad mo na lumalaban. Mga ganyang klaseng lalaki gaya ni Bora na-challenge ng mga babaeng tulad mo na lumalaban? May alam ka ba kung ano ang ginawa ni Bora sa akin dahil kinuha ko si Ada? Eh ano ba yun? Kapag pumalpak na naman si Ada, tatanggalin na rin ako bilang editor-in-chief. Paano? Ganun lang. Pero, Miss Tugche, hindi ba imposibleng mangyari yan? Partner ka rin ng kumpanya. Evet, pero 25% lang ang share ko. Malaki ang share niya. At siyang chairman of the board. Kaya kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. Sabihin mo, anong plano mo? Ito nga eh. Nakakatawa talaga. Pero kailangan kong tulungan si Ada na magtagumpay. Kung hindi, pareho kami nang sasapitin. Tanggal. Pasensya na sa nangyari, Miss Tugche. Kung ganito pala kalaking problemang maidudulot ni Ada, eh bakit mo siya kinuha uli? Gaya ng sabi mo, gusto kong ipakita sa kanya na kaya ko rin magdesisyon ng mag-isa. Tama ka naman doon. Makukuha mo ang gusto mo. Ang magiging hadlang lang sa'yo ngayon ay... ang singsing sa daliri mo. Alam mo, tama ka. Sobrang galing mo talaga. Tama ka sa mga sinabi mo, kaya gagawa na ako ng paraan para maaksyonan na ito kaagad. Wala na! Sa wakas! Ay! Gumaan ang pakiramdam ko, bakit hindi ko pa kaya ito ginawa dati? Wala na. Wala na! Hulaan mo kung anong nangyari sa akin. Naging assistant ka na ni Tugche, may mas lalala pa ba doon? Nawala ang singsing ko, nakita mo ba? Yung suot mo ba kahapon? Evet, suot ko kahapon. May bato ba? Evet, yun mismo, nasa na? Oh, hindi ko alam. Bakit? Hindi mo ba hinanap kung saan mo nilagay? Ay nako, oo nga. Bakit di ko nga naisip yun? Doon ko nga lang siguro naiwan yun. Hanapin ko muna, gano'n na lang. Sabihan mo ako pag nakita mo, okay? Sige. Ay, hindi ko. Masabi kung gaano ko kasaya. Kung gaano ako natutuwa ngayon nakabalik ka na rito. Bakit kaya? Eh kasi naman, sweetie, hindi na ako makakita ng babaeng mayroong sobrang gandang jeans na kagaya ng sa iyo. Jeans. Hindi Yasmin, pero jeans ang sabi mo? Nakuha mo. Sinong Yasemin naman? Okay, sige, alis na ako. Bye. Maghanda kaya tayo ng welcome party mo minsan. Gusto mo ba? Yun lang kung may oras ka. Sige ba? Game ako dyan. Auntie ni Ada si Yasemin, di ba? Tama ba ako? Siya nga yun.